Papa, Saan galing tong batang to? Alam ko pogi ako. Pero hindi ganun ka-wild na may anak na ko bigla, mamasyal ka na lang dyan. Sa totoo lang, magkamukha nga kayo. Kaya ka pala umaayaw eh. May anak na pala. Oy, daddy type naman. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ganitong halaga. Sumama ka na sa akin. Yang konting pera mo di kahit pamasahe ko hindi kaya. Huwag kang choosy kung hindi ka susunod. Baka mapilitan akong gamitin ang dahas. Lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Mga tao, hawakan nyo siya. Teka lang. Mami! Ikaw nga, alam ko ikaw. Presidente ng show group, Shu Weiwei. Maganda, alam mo na ako, yung lalaki na gusto ko, naglalakas loob ka pang saktan. Ay, hindi po, di po ako lalaban. Go, Mami! Tara na, kung lalaki ka talaga, sumama ka sa akin sa munisipyo, magpakasal tayo. Papa, si Shaksha at si Mama, ang tagal kanilang hinanap. Baka naman pinadala to ng tatay ko para pilitin akong bumalik at manahin ang kumpanya. Ang weird lang kasi nagkataon eh. Tingnan ko nga, anong plano niya talaga? Anak, kinakausap ka ni Mama, bakit ka tulala dyan? Sinasabi ko sa'yo ha, wala akong pera. May utang pa nga akong 20,000 sa labas. Kung gusto mo manloko, mali ang napili mo. Tingnan mo na lang, malalaman mong wala ka namang naloko. Sino nakakaalam kung totoo yung report mo? Kahit anong 5 taon na ang nakaraan, may nangyaring gabi sa tin. Pero di naman yan agad nagkakaanak. Seryoso ba to? Bastos ka. Mama, wag ka nagalit kay Papa. Ang tamis ng Mami at Daddy ko. Anong balak niya? Yung tingin niya parang pamilyar. Yang babaeng yan, may point sa sinabi niya eh. Yung itsura ng lalaking yun, ang gwapo talaga, pati katawan. Mama, anong nangyari sa'yo? Wala, ayos lang. 5 taon kitang hinanap. Lalaki ka ba talaga? Sumama ka na sa akin sa munisipyo, kasal tayo. Bibigyan kita ng 5 minuto. Naghihintay ako sa baba. Peke lang na yan test, iniisip mo maloloko mo ako. Hindi ko yan anak. Yeah, may daddy na ako. Shaksha, masaya ka bang nahanap mo na si Papa? Masayang masaya ako. Mamaya, kakain tayo ng malaking handaan. Gusto mo ba? Gusto ko. Suwiwi, bakit may ganitong anak sa pamilya natin? Kahit presidente ka ng sugroup, ikaw pa itong pilit nagpapakasal. Doon sa nagde-deliver lang ng pagkain. Hindi mo kailangang pakialaman ang mundo ko. Di ba sapat yung naidulot mong gulo 5 taon na ang nakaraan? Nakulong mo pa si Mama, binaon mo pa ako sa kahihiyan. Anong karapatan mong manghusga dito? Talagang kakaiba ha. Sino ba namang taong baliw sa umaga? Nagmumura dito. Ah, ikaw pala tong kriminal dito. Yung mga gaya mong nagpapasabog ng sekreto. Di na ako nagtataka. Pamilya namin to. Anong pakialam mo sa amin? Ikaw lang namang amoy food panda. Tignan mo yung dating mo. Magkano binayad sa'yo ni Suwiwi para pakasalan mo siya? Ayusin mo yung bibig mo. Ang talas mo naman, sana mamaya kaya. Mupang umasta. Binabantaan mo ako. Alam mo ba kung gaano ka lang kaliit? Turuan niyo siya ng leksyon. Atras tayo. Miss Private Property 2, pakialis na agad. Miss Sue. Okay, aalis na ako. Basta buhay pa, may pag-asa pa. Suwiwi, magkikita pa tayo. Tama na, turuan niyo lang ng konting leksyon. Hindi na kailangan. Kanino ka ba nakikipag-usap? Wala, kakakilala ko lang ngayon. Siya yung chief guard dito. Kasi napansin ko, parang hindi maganda ugali ng babae, pinaalalayan ko na lang. Hindi ko akalaing nagamit pa siya ngayon. Papa, maganda ba bahay natin? Ito ang tunay na obra ni Monet. Ang dami kong ginawang koneksyon. Ang laki ng nagastos ko, bago ko pa nakuha ito. Magkano ba nagastos mo? 5 milyon. Kaya mas mabuting huwag niyong hawakan masyado. Kapag nasira niyo ito, kahit sa susunod na buhay hindi niyo kakayaning bayaran. Hindi naman pala gaano kamahal, pero peke lang yan. Tigilan mo na yang pagpapanggap mong mayaman. At paano mo naman nalaman na peke yan? Kasi ang totoo, nasa bahay namin, ginagawang pantukod ng mesa. Sa bahay niyo. May tunay kayong Monet. Ginagawang pantukod ng mesa. Hindi sa akin.
Noong nagde-deliver ako ng pagkain, sa customer ko iyon nakita. Sila may tunay na monet. Customer mo. Ay, grabe ka talaga. Huwag ka nang tumingin-tingin dyan. Disente akong lalaki, no? Sila kayang mag-ina. Baka sila yung pinadala ng tatay ko. Pakisilip nga kung totoong. Pinadala sila ng tatay ko si Xu Weiwei. Si Xu Zixia ba talaga? Ay anak ko sa dugo. Ayos ka lang ba? Tulungan mo ako. Bitawan mo ako. Kung hindi, isusumbong kita naman niya ka. Su Weiwei, sana hindi mo ako niloloko. Si Xuwiwi pala, nagpakasal doon sa, nagde-deliver ng pagkain. Yung si Xuwiwi pala, nakipag-asawa pa siya doon sa nagde-deliver ng pagkain. Nagpakasal sila. Xuwiwi, ikaw ang dahilan kung bakit napahiya ako at nawala ng kotse. Dahil ayaw mo akong patahimikin. Huwag mo na akong sisihin kung hindi na ako magpapigil. Ang kumpanya ay para lang sa akin. Sisiguraduhin kong mapapaalis kita sa kumpanyang to. Mamaya, gawin niyo lahat ng paraan para pahirapan si Xuwiwi. Dapat lang, hindi niya makuha ang lagda para dito. Yan. Ano nang ikakatakot? Sa huli, pipirmahan ko rin kayo. Pagkatapos, hati tayo 5-5. Hindi kayo mawawalan. Sige. Magandang araw sa lahat. Yung dating kontrata, napag-usapan na halos lahat, di ba? Kung wala nang ibang tanong, mungkahi ko na pirmahan na agad ang kontrata. Titatanggap ko lang ng balita mula sa boss namin. Kailangan buong halaga ng deposit ay pumasok. Kung hindi, kakanselahin ang kontrata. Miss Shu, sa tingin nyo, Ano? Pero napagkasunduan na natin to dati. Bakit kayo nagkakaganyan? Nasa kamay mo ang tagumpay o pagkatalo ng kumpanya. Siguradong kaya mo to, di ba? Shu Jia, ikaw na naman ba ang nagplano nito? Kung hindi mo kaya ayusin to, umalis ka na lang sa kumpanya. Ang walang kakayahan, hindi bagay maging presidente. Sino ba nang nagsabing hindi niya kaya ayusin to? Ikaw, delivery boy lang. Alam mo ba kung anong lugar to? Basta-basta ka na lang pumasok dito. Anong ginagawa mo dito? Ayos lang ako, kaya ko to. Umuwi ka na muna. Sinong nagsabing tumutulong ako sa'yo? Naiinis lang ako kasi, tinitingnan ni Xujay na mababa ang mga nagde-deliver ng pagkain. Hindi ko matanggap yon. Ito yung kontrata ng asawa ko, na naiwan sa bahay. Dito malinaw ang nakasulat, 1 piso lang ang deposit, hindi na kailangan magbayad. At ang Haitian, 70-30 ang bonus. Kami 70, kayo 30. Nasasiraan ka na ba, 70-30? Nanaginip ka ba? pipirmahan ko, pipirmahan ko, pipirmahan ko, kilala kita, ikaw si Go, Sir Go. Ikaw nga, ikaw yung anak ng pinakamayamang pamilya, ikaw ang anak ni Don Go. Pakiusap, itago na lang ang pagkakakilanlan ko. Pumirma ka lang sa kontrata, ayos na yon. Tulong mo na yan sa akin. Makakaasa ka, may reward ka sa akin. Sige, tutulungan ko si Sir Go. Kilala ko. Tong si Go, dati niya akong iniligtas. Bilang ganti, ang kontratang to, kay Go lang pwedeng pumirma. Pinaglalaruan mo ba kami? Seryoso ka ba? Totoo bang? Niligtas mo siya dati. Totoo yon. Mahilig akong tumulong, hindi ko na binabanggit pangalan ko. Oh, ayos na ang lahat, tapos na to. Nakita ko pang, nagninit-nit si Xujay. Sarap sa pakiramdam. Uwi na tayo, kain tayo sa bahay. Si kuya ba asan na? Umuwi para alagaan si Shaksha. Bakit? May problema ba? Ate, congrats kasi nakuha mo ang hengtong. Ang mga board of directors, sobrang saya nila. Kaya bukas isama mo si Xiaxia. Sa bahay namin tayo mag-celebrate. Huwag na. Ate, binabastos mo ba ako? Pinaghirapan mo ng sobra to. Kaya masaya talaga ako para sa'yo. Saka gusto mo bang malaman kung kamusta na ang nanay mo ngayon sa kulungan? Ikaw. Huwag kang magalit. Bukas ng 1:00 ng hapon punta ka. Mag-usap tayo ng maayos. Xiaxia, may lakad si mommy ngayon. Si tita muna ang susundo sa'yo pa uwi. May inihanda si tita, paborito mong biskwit. Mabait si tita, di ba? Mabait si tita. Tikman mo nga. Masarap ba? Masarap.
Hello, sino to? Papa, dali, tulungan mo ako. Ay, gusto nila akong dayain. Tapos mahuhuli pa ako ni Papa. Tanga lang ang papatol dyan. Hello, sir. 5 taon nang walang. Ibang lalaki si Shu Weiwei. Labas na ang DNA result. Anak mo talaga siya. Ano? Naku, nasa panganib si Xiaxia. Si Shaksha ba kinuha mo? Naman, pinagluto ko pa nga siya. Yung pinaka-paborito niyang biskwit. Hulaan mo kung anong lasa. Allergic si Shaksha sa almond. Alam mo yun, di ba? Nga, kaya hindi lang, almond biscuit. Ang hinanda ko, may pinakahihiligan din siya na, malit na kwarto. May takot si Shaksha sa mga masisikip na lugar. Kapag natagalan, delikado. Shujia, kung gusto mo ng pera o kapangyarihan, ibibigay ko lahat. Pero kung may masamang mangyari kay Shaksha, hindi kita patatawarin. Hindi ka nararapat kausapin ako ng patungkol sa kondisyon. At pag tinitignan kita, lalo lang akong nainis. Ah, kulang pala sa pula yung mukha mo. Aayosin ko yan ngayon din. Nanggigigil ka na kasi ang daming kamay. Lumiwas ka dyan. Huwag mo siyang kausapin muna. Nasa loob pa si Shaksha ng kwarto. Ililigtas muna natin si Shaksha. Siya. Pupunta tayo ngayon sa ospital. Tara. Kung may masamang mangyari kay Xiaxia ngayon, hahayaan kitang magsisinay pinanganak ka sa mundong ito. Tumigil ka dyan. Sinong nagsabing pwede kayong umalis? Ano pang gusto mong mangyari? Gusto mong umalis? Sige lang. Pero pirmahan mo muna ang resignation letter na ito dahil sa pagkakamali mo. Putulin mo ng tuluyan ang lahat ng koneksyon mo sa grupo. Saka lang kita papayagang umalis. O paano? Nanaginip ka yata. Ito, ang huling bagay na iniwan sa akin ng nanay ko. Kailan mo man kukunin sa akin to? CJ, kaya ilalantad ko na lang ang tungkol sa kasal ninyong dalawa, nitong delivery boy na ito. Pag dumating ang oras na yun, malalaman ng lahat ng shareholders ng kumpanya. Ano kaya ang iisipin nila? Hindi lang basta tanggal ka sa trabaho. At yung reputasyon mo, wasak. Ikaw. Sujay, parang gusto mong mamatay ngayon, ano? Mahirap na nga ang buhay. Kung gusto mong mamatay, madali lang yan. Naku, hindi mo talaga alam kung sino ang mas mataas. May lakas ka pa ng loob kausapin ako ng ganyan. Sij Suwiwi. Pwede kong hayaan kang manatili bilang peking si. Pero, gusto kong lumuhod kayo pareho ng kasama mo ngayon at magpakumbaba sa harap ko, humingi ng tawad. Sobra ka na kung manlay ng tao. Mas mabuti pa, bilisan ninyo. O kung hindi, kapag hindi agad naasikaso ang anak ninyo, pag namatay siya, huwag niyo akong sisisihin. Siya. Sige. Lulungod ako. Sandali lang. Sujay, papalayasin kita dito sa loob ng 3 minuto. Ang A mo naman umarte. Suwiwi, mukhang umupa ka pa ng artista ah. Mali pala ang akala ko sa'yo. HMM. Hayaan mo na. Huwag na tayong mapahiya. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Nandito na. Uy, Manager Wang. Ano, hindi ba okay naman ang project natin? Bakit biglang natigil? Ha, pati mga project ni Manager Zhao at Manager Lee, lahat tumigil. Lahat ng project na hawak ko. Terminated na lahat. Huwag kang magpanik, may natitira pa. Lahat ng personal na assets ko, frozen. Guchay, Suwiwi. Ano ba talaga ang ginawa ninyo? Hindi ka talaga delivery rider. Tama ba? Hindi naman ako delivery boy, ano pa ba? Parang sambahan lang, parang bulag na pusa na nakadala ng patay na daga. Papunta pa lang ako dito, sakto narinig ko sa balita, nilalapitan na raw si Sujay ng mga kapartner niya. Swertihan lang talaga, sakto lang nandito ako. Siya. Punta muna tayo sa ospital. Unahin muna nating dalhin si Siya sa ospital. CJ, Bilis. tara na, Xiaxia. Gucci. Kahit ano paman, gusto pa rin kitang pasalamatan. Kung wala ka, ewan ko na lang ano na nangyari kay Siya. Wei, mag-asawa na tayo. Kailangan pa bang magpasalamat sa asawa? Saka, anak ko rin si Xiaxia. Wei. Kapag may problema, hanap tayo ng paraan. Kapag may balakid, tatawirin natin. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Lalabas lang muna ako saglit, tatawag lang ako. Sandali lang at babalik na ako. Sige. Pakicheck mo nga yung nangyari 5 taon na ang nakalipas tungkol sa nanay ni Xu Weiwei. Dapat eksakto ang detalye.
Isa pa, bantayan mo ng maigi lahat ng kilos ni Xujay. Tutukan mo siya. Mama, nahihiya ka ba? Ikaw talaga. May nararamdaman ka pa bang hindi maganda? Medyo bumuti na ba ang pakiramdam mo? Siya. Magpahinga ka muna dito sa bahay ng 2 araw pa. Pag gumaling ka na, dadalhin kita ni Papa sa amusement park. Gusto mo ba? Yay, gusto ko! Bakit parang biglang naging mabait si Gucci kay Siya? Aba, nanakawan tayo siguro. Nanakawan na talaga. Ikaw ang may gawa nito. May mukha ka pang magpakita. Maganda ang pagkakasabi mo. Ganyan ninyo ako sinaktan. Tatama rin sa inyo ang karma. Paulit-ulit mong ginagawa yan. Anong balak mo ba talaga? Anong gusto ko? Dapat itanong mo muna sa sarili mo. Anong kahihiyan ang ginawa mo? Alaynan, ang mismong biktima nagpunta na dito. Nakikipagrelasyon ka pa sa labas. Sinisira mo ang pamilya ng iba. Nagpapakalat ka pa ng chismis. Kailan ko ba inakit ang ibang tao? I-explain mo nga tong mga litrato na to. Lahat ng kalokohan mo, ipinadala ko na sa mga shareholder. Maghintay ka na lang na tanggalin ka ng kumpanya. Wei, kung totoo kang malinis, lilinaw din yan. Gucci, naniniwala ka ba sa akin? Siyempre naman, naniniwala ako sa'yo. Asawa kita eh. Kung hindi kita pagkakatiwalaan, sino pa? Sa gantong sitwasyon, nagpapakaswi pa kayong mag-asawa dito. May kalahating oras pa, darating na ang mga shareholder. Mamaya, kayong dalawa, parehong makakatikim na matulog sa kalsada. Tumigil ka na sa kasinungalingan mo. Huwag mo kong sirain dito. Siraan kita? E di ilabas mo ang ebidensya na wala kang ginawang masama. Pag nilabas mo, aaminin kong siniraan talaga kita. Eh wala nga akong ginawa. Saan ako kukuha ng ebidensya? Ako meron. Ito ang original. Files ng mga sinasabi mong larawan. Tignan mong mabuti. Sa lahat ng litrato, si Wei lang ang laman. Tigilan mo yung mga edited na larawan mo. Sinisiraan mo lang ako. Saan mo nakuha ang mga yan? Efe, imposible yan. Paano mo naging hawak ang mga litrato na yan? Sino ka ba talaga? Ano, nagsisisi ka na ngayon? Gusto mong bumalik? Sasabihin ko sa'yo, huli ka na. Tay, wala lang akong magawa kaya. Bumalik ako para humingi ng tulong. Kahit hindi mo ako tulungan. Tulungan mo naman ang manugang mo. Ano? Manugang? Hayop ka, nagpakasal. Ka na pala, kasal na ako. May anak na rin akong babae. Ano? Ganyang kalaking bagay, di mo man lang sinabi sa'kin. Ay naku, Tay, ngayon ko lang din nalaman eh. Kung ganon, bakit di mo sila agad pauwiin dito? Gusto ko nang makita ang apo ko. Tingnan kung anong itsura. Tay, hindi pa pwede ngayon. May konti siyang problema na pinagdaraanan. Kapag bigla ko siyang ipakilala. Hindi ba parang aaminin ko na niloko ko siya? Hintayin ko munang matapos ang problema niya. Saka ko sila iuwi dito para makilala mo. Hayop ka talaga, anak. Pag nalaman kong hindi mo inalagaan ng maayos ang manugang at apo ko, hindi kita tatantanan. Kapag gusto mong itago ang lihim, huwag ka dapat kumilos. Maghintay kayo. Hindi pa dito natatapos. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, tapos hindi ka pa nagsasalita? Nakakakaba ka naman. Tatanungin uli kita. May tinatago ka ba sa akin? Halimbawa, tungkol sa pagkatao mo. Tama. May iba akong pagkakakilanlan. Halimbawa, ako ang namamahala ng tindahan ng pancake. Yung nagtitinda ng almusal. Saka locksmith din ako. Hindi yun ang tinutukoy ko. Iba pa. Mukhang hindi ko talaga kaya itago. Wei. Aminin ko na. Sa totoo lang. Isa akong prinsipe na nawalay sa pamilya ng British royalties. Saka, boss din ng mga tinatagong grupo. At may mabigat na responsibilidad sa pamilya bilang tagapagmana. Oh, meron pa. Anak din ako ng pinakamayaman. Hindi ka naniniwala. Haha. Sige ikaw naman. Baka pwede rin pakaigawa ng mas kapani-pani walang dahilan next time. Salamat. Ay oo nga pala. Bukas sunduin mo si Siya pagkatapos ng klase. Siguradong magagawa ko yan. Sir, siya ang anak ni Gucci. Itong si Gucci, apo ko na nga hindi pa pinapakita. Pinapag-aral pa sa ganitong eskwelahan. Napagdesisyonan ko, bibigyan ko siya ng pinakamaganda. Siya. Papa, andito ka na pala? Siya, na-miss mo ba si Papa? Na-miss mo ba si Mama?
Na-miss ko. Oh, tayo na. Hanapin natin si Mama. Gusto mo ba? Oh, Tara na. Siaxia, anong gusto mong kainin mamaya? gusto ko ng karne. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba natatakot na malantad ang pagkakakilanlan ko? Ayoko rin naman, bossing. Pero gusto daw makita ni Lolo ang apo niya. Ayun, sa kabila ng kalsada. Nabangga siya ng kotse. Mabilis kang pumunta roon, tingnan mo siya. Ano? Pakibantayan si Siaxia muna. Ayusin ko lang to, babalik agad ako. Umalis na si Lolo at si bossing. Sila ba yung mga human trafficker? Gusto ko hanapin si Papa. Nasaan ang apo ko? Ano bang kalokohan niyang ginawa mo? Nasaan sila? Naku, patay. Distraction lang pala yon. Papa! Uy, si Axia. May masamang tao na gustong dumampot sa akin. Isa ba siya na may tungkod matandang lalaki? Tapos pinakilala pang lolo mo siya. Paano mo nalaman? Naku, tusong matanda talaga. Si Axia, yung taong yon, isa siyang human trafficker. Pag nakita mo siya uli, tumakbo ka agad, pwede ba? Oo. Ang bait mo, tara na. Uwi na tayo. Andyan na ang human trafficker. Suwiwi, hindi ko inakala. Nababalik ka agad sa opisina. Ayos na ba ang sakit ni Siaxia? Shu Jia, ngayon ko lang napagtanto. Na may tao pa lang, walang kahihiyan na gaya mo. Suwiwi, ang saya-saya mo siguro ngayon. Ate, anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Tigilan mo nga yung pagpapanggap mo. Ah, naalala ko na. Tungkol ba dun sa araw na, pumunta ka sa bahay ko para palabasin na ako'y masama. Tapos nakuhaan ka ng video. Kumalat sa buong internet, no? Ikaw talaga. SHH. Nasa opisina tayo. Baka mamaya, makunan ka na naman ng video at i-upload sa internet. Mas lalo kang mapag-uusapan. Ano sa tingin mo? Paano ka kaya titingnan ng mga direktor? Marami pa akong trabaho. Wala akong oras makipagchismisan dito. Swerte mo lang talaga. Sige, sabihin mo na kung ano yun. Kung may kailangan kang sabihin, diretsuhin mo na. Wala akong oras makipagkape lang dito sa iyo. Simula ngayon, huwag ka nang bumalik. Tigilan mo na ang panggugulo sa mag-ina nila. Kapag nalaman ko pang nadadamay mo pa sila, at may ginawa ka pang masama sa kanila. Pagsisisihan mo yan, bakit ka pa isinilang sa mundong to? Ikaw lang, anong karapatan mo? Delivery rider lang ang trabaho mo, di ba? Paano mo ba nakikita yan? Sa tingin ko hindi eh. Mas mukha kang tindero sa bangketa. Inalam ko na lahat tungkol sa iyo. Mula ulo hanggang paa, inimbestigahan kita. Sinayang mo lang ang oras ko. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Totoo lang, sasabihin ko na. Ang tunay kong ama, ang may-ari ng Gyu Group. Pinakamayamang tao sa mundo, alam mo ba yun? Wala ka sa apelyido kong Gyu, kaya hindi mo pwedeng gawing koneksyon yon. Ikaw, sa susunod na buhay mo, imposible pa rin yan. Tanga kang hindi marunong magtimang ng sarili. Siya. Mami, lahat ng ulam dito si Daddy ang nagluto. Ang bango-bango. Amoy pa lang, ang sarap na. Pati sa lasa ang sarap din. Kain na tayo. Wiwi, kumain ka na rin. Sige. Bakit mo ako tinititigan? Kumain ka na rin, oh. Hihi nahihiya si Mami. Hele. Tara, tagay tayo. Tagay. Tagay. Sana pa unti-unti, mas lalong gumanda ang buhay natin. Si Axia. Kain ka pa ng karne para lalo kang tumangkad. Mami, lasing ka na ba? Hele. Si Axia, ikaw na mag-shower mag-isa mamaya. Okay lang ba? Sige po, Daddy, relax ka lang. Alagaan mo na lang si Mami. Ang galing-galing talaga ni si Axia. Huwag kang umalis. Honey, Ako to.
Ay, parang hindi yata tama to. Hindi ba parang sinasamantala ko yung sitwasyon? Sabi ko na nga ba, dapat wala akong inasahan. Mami, ang hina mo pala sa inuman, no? Kagabi nalasing ka, si daddy pa nga ang naghatid sa'yo pabalik ng kwarto. Kagabi ako pa ang nag-alaga sa sarili ko. Ang galing ko, di ba? Ang galing mong bata, siya. Ang baby ko, ikaw na talaga. Tama na nga, huwag ka na magsalita. Mami, nakakahiya na ako. Grabe. O sige na siya. Tama na pang-aasar kay mami. Hindi mo ba nakita? Yuko na si mami, halos nasa sinangad na yung ulo. Hihi. O siya, okay lang ako, hindi naman ako dayuhan dito. Saka, yung matindi mong pag-amin kagabi. Itatago ko yun ng mabuti. Huwag kang umalis. Honey, Ako lang to. hindi ako yung nagsabi ng mga ganon. Tsaka naman, lahat ng sinasabi ng lasing, di naman talaga totoo yan. Hay, sabi nga nila ang salita parang tubig pag nabitawan. Hindi na pwede bawiin. Bakit? May kailangan lang akong asikasuhin sa office. Hay, mag-breakfast ka muna bago ka umalis. Oh, tingnan mo. Yan ba ang resulta ng mga ginawa mo? Isang araw lang. Lahat ng malalaking kliyente ng kumpanya nag-pull out na. Gusto mo na ba talagang pabagsakin ang kumpanya? Hindi ko naman ako ang nagpa-pull out ng investors Kung gusto mong maglabas ng galit, huwag ako ang hanapin mo. Sa tamang tao ka magalit. Ako ngayon. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob lumaban? Gusto mo ba magsawa lang ako dito na pinapalo mo? Itong sampal na to para sa iyo, Shu Jia. Hindi mo alam ang tama sa mali. Ako si Shu Weiwei, hindi basta-basta umaasa sa iba. Hindi niyo ako kayang apihin. Nagising ka na ba? Pwede na ba tayo mag-usap ng maayos? Nasiraan ka na ba ng ulo? At nagawa mong sampalin ako? Pagod ka na ba mabuhay? Kung yan lang naman ang gusto mong sabihin, aalis na ako. Hintay. Tumigil ka dyan. Suwiwi. Nangyari ang lahat ng to, noong ikaw pa ang may hawak ng kumpanya. Maski hindi mo ako bigyan ng paliwanag, dapat mapaliwanag ka sa board of directors. Anong ibig mong sabihin? Bago ka pa dumating, kinausap ko na ang board. Sobrang concerned sila sa sitwasyon na to. Sobrang concerned talaga sila sa kasong to. Diretso na tayo. Ilang araw? 3 araw. Deal. Sige, 3 araw. Kung hindi ako makahanap ng investors sa loob ng 3 araw, huwag nyo na akong paalisin. Ako na mismo ang magbabakasyon. Bakit ka buntong hininga ng buntong hininga diyan? Wiwi, anong nangyari? Hindi kita naitanong kanina. Anong nangyari? Si Shaksha nasaan? Grabe, alas 12 na. Sa oras na to, tulog na siya sigurado. Hi, gabi na nga. Wiwi, ano ba talaga ang nangyari? Kahit sabihin mo, hindi ko rin kayang ayusin yun. Baka lalo lang ako ma-stress. Ako ang asawa mo. May responsibilidad ako. Asawa. As in one night stand lang. Sige na, ipilit mo pa. Hindi kita awatin ngayon. Pag naging okay na ang mood mo, doon kita sisingilin. Oh, sabihin mo na, ano ba talaga ang problema? Kung sabihin mo man, kaya mo ba akong tulungan? Hahanap ka na naman sa mga investor mong ate. Hindi pwede. Basta ano man yan, sabihin mo na lang. Kaya kong tumulong. Gucci. Tayo na lang. Mag-divorce na tayo. Ano? Anong sabi mo? Hindi ako pumapayag. Hirap na hirap si Xiaxia bago pa niya makilala ang tunay niyang ama. Hindi ko kayang iwan si Xiaxia. Pati ikaw hindi ko kaya iwan. Ano nga? Sabi ko, mahal kita. Hindi ko kaya nawala ka sa buhay ko. Anong ginagawa mo? Wiwi. Tandaan mo. Hindi kita kayang bitawan kahit kailan. Ikaw lang ang gusto ko.
Ayos na ang lahat ng kailangan. Mapagkakatiwalaan ba talaga kita? Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Noong nakaraan, isang salita lang ni Xuweiwei, napaniwala ka na naman niya at bumalik ka. Noon, hindi ko inaasahan yon. Ngayon, nakaplano na lahat. Huwag kang mag-alala. Walang hahawak ng kaso niya. Xuweiwei, sa pagkakataong ito, gusto kong tuluyan kang mawala sa buhay ko. Siya, tama ba? Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Mabait si Lolo. Paano mo nalaman na ang pangalan ko ay Shujik siya? Ako ang lolo mo. Lolo! Tama, tatay mo ba si Guchay? Oo. Totoo ba talagang ikaw ang lolo ko? Pero hindi ko naman naririnig kay daddy na nabanggit ka niya. Anak ng, ang tunay kong apo, hindi man lang ako kilala. Tignan mo, sa susunod mababali ko pa yung binti noon. Lolo, uy. Ano yung iniisip mo kanina? Wala naman, ano lang. Mabait ba sa'yo si daddy at si mommy mo? Oo, mabait. Ayos, sige, mabuti kung ganon. Magaling kong apo. Yang maliit mong relo, pwede bang mag-save ng mga numero yan? Oo, pwede. Oh, isave mo yung number ni Lolo, ha? Kung sakaling pagalitan kayo ni daddy, o kaya hindi maganda ang trato niya sa inyo, diretsong tawagan mo si Lolo, ha? Ayos, sige. Magaling kong apo, aalis na si Lolo. Tandaan mo, sikreto lang sa atin to, ha? Kunyari, hindi mo ako nakita. Sikreto natin to, okay? Relax ka lang. Ako ang pinakamatibay pagdating sa sikreto. Siya. Anong meron at para kang tuwang-tuwa? Wala ka bang sarili mong opisina? Ba't ganyan ka magsuot ngayon? Mukhang napakalinis. Sino na naman ang gusto mong akitin? Kung may kailangan ka, sabihin mo na. Hindi kasi ako katulad mo na tambay lang dito araw-araw. Ewan ko ba, paano mo kinaya yung kapal ng mukha mo? Ngayon, lahat ng clients ng kumpanya, halos umalis na lahat. Ikaw, Shu Jia, hindi ko alam na. Ganito kakapal ang mukha mo. alam mo ba? Pinaka-naiinis ako. Sa face mo tuwing may problema na, pero nagpapakamatigas ka pa rin. Hindi ba lahat ng clients na yan sa akin galing? Anong plano mo? Nakasaad ba pangalan mo dyan? Sinabi ko na sa ibang board of directors, lahat ng clients na iyan ako ang nagdala. Shu Jia, nasisiraan ka na ba? Ganito talaga sa trabaho, di ba? Hindi ba ikaw mismo nagturo sa akin yan? Sirang-sira yung cellphone ko. Lahat ng chat at files na wala. Hindi ka ba kinakabahan na mabuking ka ng mga clients? Suwiwi. Matagal ka nang nagtatrabaho dito. Single-minded ka lang ba or talagang tanga ka lang? Ano bang ibig mong sabihin? Basta't malaki ang offer, kahit patay kayang gawing buhay. Lalo na sa mga sobrang pera-pera lang. Hindi ka ba natatakot mapahamak? Ano bang ibig mong gawin? Anong gusto mo? Tatawag ka na naman ba dun sa asawa mong walang kwenta? Bukod sa pagsasalita, niyang walang kabigat-bigat. Wala na siyang ibang alam. Nakilala mo na ba siya? Wala nang ang gana kausapin siya. Sa estado niyang yan. Habang buhay, hindi makakapantay sa akin. Pero salamat pa rin sa'yo, dahil sa'yo nakita ko kung gaano kaiba-iba talaga ang mga tao. Kahit ano pa siya, mas mabuti pa rin siya, kaysa sa ugali mong yan na kunwari ay mabait at higit sa lahat, asawa ko siya. Kaya magpakita ka naman ng respeto, konting respeto lang. Seryoso ka ba dyan? Huwag mong gawing biro sa hitsura niya. Imposible namang bagay siya. Paano namang mangyayari yon? Hindi pwede mangyari to. Suweiwei, niloloko mo ba ako? Shu Jia, kung ikaw lang, nag-effort ka sana para sa kumpanya. Ay, hindi, kung ikaw lang talaga, kahit minsan, gumawa ka ng sarili mong file, malalaman mong may tawag doon na backup. Anong plano mo? Pumunta ka na lang sa board of directors at ipaliwanag ng isa-isa kung kaninong clients talaga lahat yun. Lahat detalyado, walang pinalampas. Baliw ka na ba? Eight, magkasama tayo. Kapag masama tingin nila sa akin sa labas, pati ikaw madadamay. Wala akong paki. Ang mahalaga sa akin, lahat ng clients na to, nakuha ko dahil inasikaso ko ng personal. Walang pwedeng umagaw. 8. Pareho tayong nasa isang team. Pag nag-leak pa na hindi tayo magkasundo, pati mga clients, magpapatayan sa agawan, jahe tuloy. Aalis na ako, ate. Magtrabaho ka na dyan. Teka lang, tumigil ka muna. Bakit? Ano ba? Ang dali-dali mong kunin, lahat ng benepisyo. Puro papuri pa, mula sa board of directors. Saan ka pa makakahanap ng ganyang kagandang buhay? Ang dali-dali mong kunin, lahat ng benepisyo. Puro papuri pa, mula sa board of directors. Saan ka pa makakahanap ng ganyang kagandang buhay? Dati, gusto ko pa nga, magbigay daan eh. Pero, kung ganyan ka magpapatuloy, wag mo kong sisihin sa susunod.
Hintayin mo lang, pagkalipas ng 3 araw. Alis ka na dito. Hindi pa tapos ang 3 araw, di ba? Anong minamadali mo? Isa pa, may ay dadagdag akong kondisyon. Pagkatapos ng 3 araw, kapag nasolusyonan ko ang problema. Kapag hindi, ikaw na mismo ang dapat forever na umalis dito sa kumpanya. Anong problema? Takot ka ba? CJ, deal. Bakit parang malungkot ka? Sorry, simula ngayon, pag sumama kayo sa akin, maghihirap tayo. 3 araw na lang, deadline na, wala pa rin akong nahanap na investor. Okay lang yan. Ako at si Xiaxia hindi naman maarte. Tapos may pera pa nga ako. May pera ka ba talaga? Hala, ang gabi na. Matulog ka na muna. Sige, mauna na akong matulog. Sige nga, Suweiwei. Nakuha mo na ba ang investor? Sa ngayon, wala pa. Sabi ko na nga ba, hindi mo kaya yan. Pero, may nakilala ako. Siya lang mag-isa, kayang punan lahat ng kakulangan sa kumpanya. Paano mo nagawa yun? Tinry ko lapitan lahat ng pwedeng lapitan, pero walang pumayag kahit isa. Paano mo nagawa yun? Kaya ngayon, wala ka nang silbi dito. Mag-impact ka na lang, umalis ka na sa kumpanya. Mga kasama, siguro alam na ninyo lahat ang tungkol sa relasyon ko kay Xuweiwei. Itong kumpanya na to, kami ang nagtayo nito mula simula. Itinuring niya akong parang sarili niyang anak. Pero kahit ganun hindi ko pa rin nangahas na agawin kung anuman. Kasi natatakot akong pag-usapan ng iba. Pero ngayong pumanaw na siya, itong kumpanya natin, kailangan din naman natin ng mapagkakatiwala ang taong papalit. Ganyan, hindi naman masasayang ang lahat ng pinaghirapan ni Mama. Ek, pwede ko bang tawagin si tita na Mama? Hindi ka ba magagalit? Lolo, Xiaxia, bakit ka nandito? Ito ang kumpanya ng mama mo. Anong nangyari? Sino ba ang nagpaiyak sa apo kong mahal? Sabihin mo kay Lolo. Si Lolo, ipagtatanggol kita palagi. totoo ba yan? Lolo, tulungan mo po si Mama, please. Dahan-dahan, ikwento mo muna. Anong nangyari kay mama mo? Si Mama, palalayasin na ng iba. Ibig sabihin, hindi na siya dito magtatrabaho. Araw-araw siyang inaapi tuwing gabi di siya makatulog. Grabe naman yan. Paano nila napagtripan? Ang manugang ko ng ganyan. Siyaw siya. Nasaan naman si papa mo? Wala ba siyang ginawa? Si Papa, kagabi niyakap lang si Mama para damayan siya. Ayun lang, wala namang iba. Talagang niyakap lang niya saglit. Wala na, yun lang talaga. Nakakainis naman yon. Bakit nga ba, Lolo? Samahan mo si Lolo puntahan si mama mo. Ipagtatanggol ko kayo. Shujia, matagal mo na bang pinagplanuhan to? Inintay mo lang akong mapahamak. Sinadya mo talaga, diba? Layuan mo ako. Ate, hindi mo kayang gawin ng mag-isa. Tapos ako pa ang pinaparatangan mong masama. Ang pwesto na to. Ibinibigay ko na sa'yo. Anong ginagawa mo dito? Tutulungan kita, syempre. May pag-asa pa. Tong issue na to, may pag-asa pa sa bagay na to. Grabe, ang tindi ng palabas na to. Mapapabilib na talaga ako sa acting nyo. Sino ka ba sa tingin mo? Akala mo ba basta-basta ka na lang makakapasok ng kumpanya? Ako ang asawa niya. Kahit anong gawin ko pwede. Sa araw-araw mong kadumihan, bale wala na sa akin. Ngayon pa, dito ka pa talaga naparating at nagpagulo. Suwiwi, nakakahiya ka talaga. Binababa mo ang pangalan ng pamilya Xu. Isang Paris na sadyang malabo ang tadhana. Mga direktor, baka hindi pa kayo nakakaalam. Ang asawa ni Xuweiwei noon, anong trabaho? Dati nagtrabaho siya sa bar. Nag-callboy siya. Xuweiwei, tama ba ako? Syempre mali ka. Kung kumikita ka naman sa sarili mong kayod, ano nang masama ron? Mukhang ikaw yata di marunong tumanggap ng payo. Tama nga, pare-pareho nga kayo. Dapat noon pa malinaw na sa akin yan. At saka, sabihin ko pa lang ang tunay kong pagkakakilanlan. Siguradong magugulat ka. Ngayon, maliban na lang kung aminin mong isa kang anak ng Q-Group. Kung hindi, kahit anong sabihin mo, hindi ako matatakot sa'yo. Ano? Napatawag ka pa kay Guzang. Yung pinakamayaman. Ipinaliwanag ko lang sa kanya ang kondisyon ng kumpanya. Tapos sinabi kong pasok kami sa standards nila. Pagkarinig pa lang, pumayag agad siya. Sige nga, pakikwento. Ano ang tunay mong pagkakakilanlan?
Ako. Ah. Hulaan ko lang. Sasabihin mo siguro na yung dati mong tinulungan, isang biglang yaman, ginawa kang anak-anakan niya, hindi na kailangang sabihin pa yan. Nakakahiya lang. Ako talaga ang tunay na anak ng Group. Suwiwi, saan mo nahanap tong kakaibang tao? Tanghali-tanghali, nananaginip ka pa. Umuwi na tayo. Tanggap ko ang talo ko. Ganyan na lang. Sabi ko ang tunay akong anak ng Group, kaya ako ngayon. Sa ngayon, walang nabubuhay na tao ang makakapagduda sa totoong estado ko. Ikaw ang una. Ayoko na mag-aksaya ng oras sa'yo. Tao, papakinlabas yang, dalawang hindi taga rito. Sandali lang. Tingnan ko lang kung sinong gagalaw. Lolo, siya yung nananakit kay Mami. Siksi, ano ba yung sinasabi mo? Ako ang tita mo, di ba? Mabait ako sa'yo, nakalimutan mo na? Papa, anong ginagawa mo rito? Pa, Kung di pa ako nagpumunta, siguro pinalayas ka na nila. May ganang ka pang tawagin akong pa. Ikaw na lang ang kinahihiya ko minsan. Paano niyong nalaman na wala akong backup na plano? Marami pa akong alas na hindi inilalabas. Teka. Pag tumigil na ako, saka talaga kayo nagsimulang umarte. Suwiwi, saan mo nakuha tong mga artista mo? Ang tindi, parang profesional. Bilib na bilib ako sa inyo. Sujay, di ba ayaw mong maniwala sa pagkakakilanlan ko? Ayun na, nandito pa si tatay ko mismo. Ngayon, siguro naman maniniwala ka na. Pero parang ang layo pa rin. Nakita ko na si Guzong. Kahit kailan, hindi siya yan. Baka yung dati nating kaibigan. Kasi noon, di naganda ang pakiramdam ko. Siya muna ang pumalit at nakipag-usap. Papa, Sige na. Wala akong time manood pa ng pa-acting ng mga manluloko. Suwiwi, para lang hindi ka matanggal sa kumpanya. Lahat na lang ng paraan, ginagawa mo. ayos na. Umabot na sa ganyan. Hindi na talaga kailangan pang ipagpilitan. Naghanap ka pa talaga ng mga artista. Mami, siya talaga ang lolo natin. ako talaga yon. Tao, palayasin lahat yang mga yan. Sandali lang. Guzong. Buti nakarating ka rin. Pasensya na traffic lang sa daan, di na maulit. Pwede ba ngayon, ipaliwanag mo sa babae na ito? Kung sino talaga ako? Lizong. Di ba hindi ka mag-invest? Di ba sabi mo, walang kwenta ang negosyo? Hindi ako investor nyo. Inutos lang sa akin ng isang tao na kay Miss Tsu mag-invest. Ikaw si Xuweiwei, di ba? Oo. Ito ay galing sa pamilya Li. Saka sa pamilya Shen ng Jincheng. Sa pamilya Chen ng Hangcheng. At sa pamilya Han ng Haicheng. Lahat ng ito ay para sa investment ng kumpanya. Para talaga sa iyo ang lahat ng investment na yan. Alam. Tama. Pero narinig ko na parang tatanggalin ka ng kumpanya. Eh di saan mapupunta pala lahat ng investments na ito? Nasa kamay mo ang desisyon kung saan ito ilalagay. Impossible. Impossible itong totoo. Niloloko mo lang ako, di ba? Sinabi ko na yan kanina pa. Anak pa pala talaga ng pinakamayaman. Siyempre, walang halong peke. At saka nga pala, sinabi ko na sa'yo yan dati pa, ayaw mo lang maniwala. Ah, may isa pa akong pagkakakilanlan. Yan ay, anak ako ng pinakamayaman. Pero, kung ganun, bakit kailangan mo pang gawin yung ganoong trabaho? Manugang, ako na magsasabi sa'yo. Itong batang, ito dati, sobrang lakas mag-trip. Hindi mo pa alam lahat, bago ka nakilala, muntik na ako manalo sa sama ng ugali ng anak kong yan, pa. Pero simula nang nakilala ka niya, nabawasan na ang pagwawala niya. Umaasa akong mas palalawakin mo pa ang pasensya mo sa kanya. Hindi naman. Si Gucci lagi akong inaalagaan. Mahal din siya ni Ziyak siya. Ako at si Mami, mahal na mahal namin si Pabi. 8. Pasensya ka na kung napagkamalan kita. Huwag mo na akong pansinin. Ito na ang yi mo, gagamitin mo pa ba? Hindi na. Hindi ko na kailangan. Sige na. May isa pa akong bagay na hindi pa natin napag-uusapan. Ito. Mas mabuti tingnan mo itong mabuti. May laman ito na gusto mo. Sa trabaho. Lahat ng tupeke, lahat pawang peke lang. Saan mo ba talaga nakuha ito? Simula nang malaman ko tungkol dito, nagsimula na akong mag-imbestiga. Jia. Paano mo nagawang tratuhin siya ng ganyan? Bata ka pa lang, itinuring ka na niyang tunay na anak, mas mabait pa siya sa'yo kaysa sa akin. Paano mo nagawang tratuhin siya ng ganyan? So, ano ngayon? Ang gusto ko ay ang buong pagmamahal. Lahat.
Sobrang nag-effort ako, pero ibinigay pa rin niya ang kumpanya sa'yo. Paano ko matatanggap yun? Kaya pinahamak mo siya. Inakusahan mo siya ng kasalanang hindi naman niya ginawa. Pinadala mo siya sa kulungan. Yan na ba ang sukli mo sa kanya? Sa ngayon, wala na rin akong gustong sabihin. Tagay. Yehey! Kumain ka naman ng karne. Sa mga nakaraang araw, sobrang pumayat ka na. Wei, anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Gusto mo bang magpa-ospital? Wala to. May good news ako sa'yo. Baka maging daddy ka na ulit. Seryoso ka? Magiging daddy na naman ako. Ayos, parang magkakaroon na rin ako ng 2 apo. Yehey!